Hello mga bata! Kamusta na kayo? Sana'y okay lang kayo. Gusto nyo bang makinig sa isang kwento na inihanda namin para sa inyo? Siyempre naman, di ba Ate Luna? Every Sunday. Yes! Ngayon ay linggo at siyempre meron tayong online kwentuhan series sa Paite.tv. So welcome sa inyong lahat. Sana ay ready kayong makinig. Ate Luna, ngayon ay December 6, 2020. So nagawa ninyo ang goal ninyo nung nakaraang linggo? At syempre sana nasimulan nila ang kanilang araw sa pamamagitan ng pagdarasal. At syempre sa panonood ng ating online streaming ng Misa, di ba? Meron dito sa Paite.tv. Kaya lagi nyong tutukan ng mga programa ng Paite.tv, di ba? Para next, kwentuhan na. Yes, ang next doon ay kwentuhan na. Ate Luna, meron ako ditong dala-dala. Ano yan? Diba? Ganda, nakakatuwa naman itong school supply kits na merong mga laman din na hygiene items, diba? So ito yung kits na pinamigay sa mga bata dahil sa ating National Children's Month celebration, diba? Itong kwentuhan ay parte ng National Children's Month celebration. Tapos ito ay papamigay sa mga daycare pupils ng ating Hintay lang bayan. kayo at saka ako din naghihintay. At saka nainip na ako. Oy, naiinip ka na sa kwentuhan. Pero syempre, ipakilala muna, ipakilala. Tingnan muna natin kung anong laman ng kit na ito. Kasi di ba punong-puno, nakakatuwa kung ako yung makakatanggap nito, Ate Luna, matutuwa ako. Ikaw din ba? Yes na yes. Ako maghawak. Sige, ikaw maghawak. Tapos, tingnan natin kung anong mga laman. Ate Luna, anong mga laman na nakikita mo? May alcohol, may toothbrush, may soap, may tape, may... Ayan, merong toothpaste. So, yun yung hygiene kits, di ba, mga bata? Hindi lang school supplies ito, gamitin nyo din yung mga hygiene kits. So, laging magsipilyo, laging magsabon at maglinis ng kamay sa pamamagitan ng sabon at saka alcohol. May toothpaste din na sachet. Yes, so merong colored paper, notebooks. Yan, merong notebook sa loob. Pad paper, mga pansulat, pangkulay, at syempre, yung booklet na pinakita natin last week, di ba? Bukod doon, meron pang coloring book na may story din. So, parang ugly duckling yung nakita kong story dito. Wow, di ba? Alam nyo ba yung story ng ugly duckling? Yes. Pero syempre, iba't iba yung mga storybooks at saka coloring books sa bawat hit. All stories have deeper Yes. So yan, hintay-hintay lang mga bata ha, at gamitin ninyo ng wasto ang mga gamit na ito dahil ito ay handog sa inyo ng mga partners natin sa programang ito. Syempre, Tingnan niyo yung si Ma'am C. yes, ayan yun, di ba? Nandyan din yung mga logos ng mga pangunahing naging abala sa programa nating ito. So, nandyan ang MSWD, ang MCWC, syempre ang Paite.tv at ang munisipyo ng Paite. Tama? At kwentuhan series. Tama ba, Ate Ano ba Luna? kwentuhan series? Yes! Forget that. So, ayan, tayo ay magsisimula na ng ating kwentuhan. Pero, meron tayong ginagawa. Alam na kaya nila yung steps sa ating motivational action song? Yes, kasi ilang weeks na. Pero para sa mga bagong lang. Oo, bagong manunood, tuturuan namin kayo ng step ng ating motivational action song. Okay? Pero sige, okay lang yun, di ba, Ate Luna? Ituro muna natin yung step, tapos next week natin gagawin with music. Tama, Ate Luna? So, ang unang step, mga bata, sundan nyo kami, ha? So, parang magiging exercise natin ito ngayon. So, anong unang step, Ate Luna? Hita. Tap sa hita. Pwede mo bang gawin ng dalawang kamay? Ayan. So, tap sa hita, wave ang shoulder, and smile. Ang sunod? Tap sa ulo. Yan. Huwag masyadong malakas mga bata, ha? Tapos, ang sunod, wiggle ang mga daliri. Ayan. 2 beses. Tapos, ang sunod, Ate Luna, himasin ang tiyan. Sana nakapag-breakfast na kayo. At ang sunod ay igalaw ang mga tuhod. I-march nyo lang ng ganyan kahit nakaupo. At ang sunod ay stretching. Tapos, uulitin natin sa umpisa. At tayo ay sisigaw ng sabay-sabay ng welcoming the day with a happy heart at welcome sa online kwentuhan series sa Paite.tv. Tapos palakpakan tayo syempre para masaya. So next week natin gagawin iyon ha, with music. So ang tawag dyan ay check kulay na ating
motivational action song. Okay ba yon mga bata? Yan. Mama. So ngayon, eto na ang ating simula ng kwentuhan, ang bagong kwentuhan. Mag-o-open muna tayo, magbibigay muna tayo ng mga salita na maririnig natin sa kwentong ito. Ano nga tawag? Unlocking of Difficulties. Okay. Parang hindi natatanong-tanong. Ayan tuloy. Magano na popost para dire-diretso ang ating pagkakwentuhan para alam nyo na kung ano yung mga salitang ito. So makikita ninyo sa screen ang una nating salita. Okay? So ang una nating salita, ano kaya to, Ate Luna? Sige. Ito ay silid. Ano kaya ang ibig sabihin ng silid? Alam niyo ba kung anong? Yan, tama. Ang ibig sabihin ng silid o in English ay room. Diba? So anong mga rooms ang alam ninyo? Silid-alara. Silid-aralan, silid-aklatan. Diba yan ay mga silid sa paaralan, sa eskwelahan. Sa bahay, sa tahanan, anong mga silid ang alam ninyo? Yung kung saan tayo tutulog. Ano yon? Bedroom, kwarto. Tama, yan yung mga silid kung saan natin ginagawa ang isang specific na bagay, di ba? So, merong silid kainan, di ba? Dining area, dining room, at marami pang Living iba. room, kung saan ka namumuhay. Namumuhay. Kung saan ka nagpapahinga, di ba? Kaya pala tinawag na living room. Kasi doon tayo nagpapahinga. Oh, di ba? Sunod na salita, pang-is-is. Anong ibig sabihin ng pang-is-is? Marami sa mga batang taga-Paite, sigurado alam itong pang-is-is. Sigurado, pag nakakakita sila ng mga nag-uukit, di ba? Nagagawa ng mga sculptures, di ba? Alam na alam nila yung ibig sabihin ng pang-is-is. So, yan. Mamaya may ipapakita tayong picture dyan. Yung ini-is-is, di ba? So, sa mga kahoy, sa mga inukit, bago niyan pinturahan para lagyan ng mga finishing touches, iis-isin muna para maging smooth o kaya makinis yung surface niya. At saka para makita natin na makinis din. Yes, tama yan. Ang sunod naman nating salita ay magaspang. Ano kaya ang ibig sabihin ng magaspang, mga bata? Hindi yung rough na yung rough na para... Ano yun? Yung rough na texture. Rough na texture. Chinelas na suot ko. So, yung hindi siya makinis, no? Yung parang may lubak-lubak, kumbaga, Parang may magaspang. May mga spikes. Pwede ganun. Na spike. Yan. O, diba? So, ano ba yung mga maibibigay natin na halimbawa na magaspang? Chinelas na suot ko. Yung chinelas daw, yung ilalim ng chinelas. Sabi ni Ate Luna, magaspang. So, yung sementadong daan, no? Tapos yung mga bato-batuhan, yun yung mga halimbawa ng magaspang. Ayan. So, ang susunod naman natin, tapos na tayo sa unlocking of difficulties, ang susunod naman natin ay yung iba't ibang mga silid sa ating bahay o tahanan. Yan, di ba? Nasa unlocking of difficulties natin kanina, yung silid. Ano naman kaya yung iba't ibang mga silid sa ating tahanan? Okay? Ang una natin ay, ano to, Ate Luna? Salas o living room. Salas o living room. Ano kaya ang makikita sa ating salas? TV. TV, ano pa? Upuan. Upuan na nakakapang-relax, di ba, upuan? Ano pa? Electric fan. Electric fan, di ba, para maginawa naman ang ating panonood ng TV. Pwede rin kung may radyo sila o kung ano pang nandoon sa loob ng salas. O living room, pati pusa, pati pet, nasa living room. Ang sunod naman, Kusina o silid, silid, lutuan o kitchen. kitchen in English. So, ano makikita sa silid, lutuan o kitchen? Lababo. Ano pa? Plato. Ano pa? Sige mga bata, pwede kayo mag-comment, ha? Pagkain, rest, Ayan. park, etc. At napakarami, di ba, yung mga kasangkapan natin sa pagluluto, tsaka sa paghahanda ng mga, ng kakainan ng pamilya. Ang sunod naman, pagkatapos natin magluto ng mga pagkain ay Silid kainan o dining room. silid kainan o dining room. So, dito naman tayo kumakain. Sama-sama ang
pamilya. Di ba nandito yung lamesa, tapos yung mga upuan para doon tayong maghapunan, umagahan, tanghalian at saka hapunan. Okay? Ano pa? Silid, tulugan o bedroom. Silid, tulugan o bedroom. Anong nakikita dito mga bata? Pwede kayo mag-comment? Tama, TV. May TV? Minsan wala. O, ano pa? Lagi area. Okay, ano yun? Unan, kumot, Ton. at marami pang iba. So, yan ang iba't ibang mga silid sa ating bahay o tahanan. Sunod, ang ating motivational question ay, maaari mo bang ilarawan ang inyong tahanan? Maaari nyong i-comment. Pwede mo bang i-describe, ilarawan ang inyong tahanan? So, ilang silid ang meron sa inyong tahanan? Okay? Anong makikita sa mga silid na iyon? So, yun yung mga pwede ninyong sagot sa tanong na ito. At ang sunod na tanong, ano ang paborito mong silid sa inyong tahanan? Tapos may makikita tayong mga naka-number dyan. Yung silid tulugan ba? Silid kainan, lutuan, o salas? Ikaw ba, Ate Luna, ano yung paborito mong silid sa bahay? Kung nasan si Lucky? Ako, Yung nasan pusa daw ko. yung pusa? Eh di sa silid nung mga pets. Meron ba? Sa cage daw, no? So, Wala pwedeng silang salas, no? Kasi nandun yung panlibang ng pamilya. So, kayo mga bata, ano yung paborito ninyong silid sa tahanan? Okay? So, yan kasi ay isa sa mga, syempre yung lagi nating dinidiscuss sa bawat episode natin, Ate Luna, yung karapatan ng bawat batang Filipino. Mamaya, malalaman natin kung ano yung mga yan. Pero may clue na kayo, di ba? Mga silid sa bahay o tahanan. At ang ating kwento ay ililibot tayo sa bawat silid na iyan. So, mababanggit natin yung mga silid na iyan sa ating istorya ngayong umaga. Handa na ba kayo, mga bata? Yes. Mamata? Okay. So, ang ating kwento ngayon ay pinamagatang... Anong pamagat ng ating kwento, Ate Luna? Papel de liha. Ito ay kwento ni Ompong Remillo, guhit ni Beth Parocha Doctolero at inilathala ng Adarna House. Adarna House. So, simulan na natin ang ating kwentuhan. Ayan, Ate Luna. So, papel de liha. Alam nyo ba kung ano yung papel de liha? Yes, Mamaya, malalaman natin kung ano ang papel de liha. Pero, sigurado naman na alam ng mga bata ito. Bakit kaya papel de liha ang pamagat ng ating kwento? I do know. Tingnan natin kung bakit. Game. Ang nanay ko, ang imis-imis. Pag may duming nakatikit, kiss-kiss dito. Kiss-kiss doon. Pag may mancha sa damit, kuskus dito. Kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito. Kaskas doon. Ayun. So, nasan kaya sila sa unang eksena? Sa silid lutuan o kusina. Okay. Pwede rin nasa banyo sila, no? Kasi merong mga mancha sa damit. Okay? Dadako siya sa sala at mag-aayos. Pag may diaryong nakakalat, ligpit dito. Ligpit doon. Pag may tornilyong maluwag, higpit dito. Higpit doon. Pag may maumbok na kutsyon, pitpit dito. Higpit doon. Ayan. So yan, napakadaming ginagawa ni nanay sa kanilang bahay, no? Maaari nyo bang balikan kung ano-anong mga bagay na iyon? Diretso natin. Papasok siya sa kusina at magbubusisi. Pag may ulam na malamig, salang dito. Salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito. Sigang doon. Pag may kalang tabingi, kalang dito. Kalang doon. Yan. Tutuloy siya sa silid at titingnan ang aking gamit. Pag may sintas na maluwag, tali rito. Tali doon. Pag may tastas na laylayan, tahi rito. Tahiroon. Pag may butas ng pundilyo, tagpi rito. Tagpi doon. Ayan. So, yan. Ano ba yung mga ginagawa din ni nanay sa mga nabanggit dito? Napakaraming ginagawa ng nanay dito sa binabasa nating libro, no? Pero minsan may may mommy's helpers. Oo, yan. Nakikita naman natin sa illustration dun sa mga drawing, no? Na merong
katulong si nanay. Gagawi siya sa paliguan at mag-uusisa. Pag may wiwi na nakita, buhos dito. Buhos doon. Pag may aa na naiwan, buhos dito. Buhos doon. Pag may oo na sumingit, buhos dito. Buhos doon. Ayan, nasa palikuran naman sila, o, sa banyo. Ano kaya yung oo at aa na yun, Ate Luna? Iikot siya sa bakuran sa may halamanan. Pag may dahong naglaglagan, walis dito. Alis daan. Pag may ipot ng ibon, palis dito. Palis doon. Pag may uod na naipon, alis dito. Alis doon. Yan si nanay. Ang imis-imis, maghapon at magdamag, kiskis, kuskos, higpit, ligpit, salang, sigang, tali, tagpi, walis, palis. Napakaraming ginagawa ni nanay sa buong bahay. Diba, Ate Luna? Ganyan din ba si nanay ninyo o kaya si tatay? Mamata. Diba? Napakasipag naman. At sana, tumutulong din ang mga chikiting na gaya ninyo kay nanay. Diba, Ate Luna? Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya, ano ba naman, milagring? Kaskas, kiskis, kuskus ka ng kaskas, kiskis, kuskus. Kaya kumapalat gumaspang ang palad mo. Parang papel de liha na pang is-is. Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi nahawakan ni Turing ang kamay mo. Hindi nahahawakan ni tatay ang kamay ni nanay? Bakit? Ano ba ang papel de liha? Ayan, di ba ang sabi ng kanyang tita, merong dumalaw na tita sa kanilang bahay, ang sabi, kaskas, kiskis, kuskus ka ng kaskas, kiskis, kuskus, ang sabi nito sa nanay. Kaya yung kamay niya ay napakagaspang. Patingnan ng kamay mo, Ate Luna. Nako, tingnan nyo nga, hawakan nyo nga yung kamay ng mga katabi ninyo, mga bata. Magaspang ba? Ano bang pakiramdam ng kanyang kamay? Magaspang? O malambot? O katamtaman? Kasi ang sabi dito ni Tita Maring, ang kamay daw ng nanay ng batang nagkikwento ay magaspang na parang papel de liha. Naku, nai-imagine nyo ba kung gaano kagaspang? Nakakita na ba kayo ng papel de liha? Yes. Nakahawak na ba kayo ng papel de liha? Yes. Ilang Pakiramdaman nyo nga, yung kamay ng inyong katabi, parang papel de liha kaya? Ano yon? Hinahawakan kayo kay mami o nagbabaklak sa akin? Ay, tingnan natin. Tuloy natin ang kwento. Naghanap ako sa bahay ng papel de liha. Pero, papel de hapon lang ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ako ng papel de liha. Magaspang ito. Mahapdi sa balat. Gasgas ang kahoy sa isang kaskas. Nisnis ang damit sa isang is-is. Ganito nga ba kagaspang ang mga kamay ni nanay? Naku, ganun kaya kagaspang ang kamay ni nanay? Hawakan nyo nga ulit. Andyan ba si nanay? Katabi nyo ba si nanay? Pwede rin si tatay ha? O kung sino mang katabi nyo dyan, mga bata. Ano ang pakiramdam ng kanilang kamay? Tuloy natin. Minsan, nilagnat ako at napilitang mahiga. Si nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumama ang pakiramdam ko, lunas dito, lunas doon. Nang sumakit ang buto ko, himas dito, himas doon. Pero bakit hindi mahapdi ang himas ni nanay? Bakit hindi nagasgas ang balat ko nang humimas at kumaplos siya sa akin? Lalo akong guminhawa sa bawat himas ni nanay. Mali si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni nanay. O diba, bumili yung bata ng papel de liha doon sa isang tindahan para malaman niya kung ano bang pakiramdam o ano bang itsura ng papel de liha na iyon. Sabi niya, pagka kinaskas niya yung doon sa damit, masisira, pati sa kahoy, masisira din o kaya parang kikinis siya kasi sobrang gaspang niya, diba? Pero nung hinawakan siya ng nanay, di ba, nung nagkalagnat siya, siguro, ayan, ginamot siya ng ganyan, hindi naman nasira ang kanyang balat, hindi naman siya nagkasugat. Bakit kaya ganon? Bakit sinabi ni tita,
Maring na papel de liha ang kamay ng kanyang nanay. Okay, alamin natin. Noong magaling na ako, nakita ko naman si nanay na umiikot ng bahay. Pag di pantay ang laylayan ng kortina, lilip dito. Lilip doon. Pag may bubuwit sa silong, silip dito. Silip doon. Pag may palay sa bigas, tahip dito. Tahip doon. Pag may laruang nakakalat, kip-kip dito. Kip-kip doon. Pag nabukulan ako, kap-kap dito. Kap-kap doon. Pag may ligaw na kuting, kup-kup dito. Kup doon. Oh, di ba? Nag-aampon din sila ng ligaw na kuting. Minsan nakita kong magkahawak kamay sina nanay at tatay. Ang sarap tingnan. Mali talaga si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni nanay. Hindi papel de lihang is-is dito. Is-is doon. Kis-kis dito. Kis-kis doon. Kas-kas dito. Kas-kas doon. Yan. Pero, hindi ko pa rin natiis na tanungin si nanay kung bakit nasabi ni Tita Maring na papel de liha ang palad niya. Anak, makapal at magaspang ang mga palad ko dahil sa kakatrabaho, ang sabi niya. Inisip ko, pinalambot ng magagaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko, ang manok sa nilaga, ang kutsyon sa upuan, ang mga medyas at kamiseta ni tatay, ang lupang batuhan, pati lubang pandesal, lumambot din. Pumunta ako kay nanay at hubawak sa mga kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan, ayaw ko nang bumitiw pa. At dito nagtatapos ang ating kwentong Papel de liha. Ito ay kwento ni Ompong Remillo, guhit ni Beth Parocha, Doctolera at mula sa Adarna House. Ayan, napakaganda ng ating kwento, no? Ano ang pamagat? Papel de liha. Papel de liha. Sige, balikan natin ng kaunti yung kwento. 'Di ba? Ang una nating sinabi sa ating motivational questions, mababanggit dito yung mga silid sa ating bahay o parte sa ating mga bahay o tahanan. Sige, magbabanggit ako dito ng ginawa ni nanay tapos sabihin nyo o mo, Ate Luna, kung saang parte ng bahay ito kaya ginawa ni nanay. Okay. Mancha sa damit. Kuskus dito, kuskus doon. Parang sa sa banyo pwede. Sa banyo, kung saan siya naglalaba, di ba? Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas Kusina. doon. Sa kusina, pag nagliligpit, no? Sunod. Pag may maumbok na kutsyon, pit-pit dito, pit-pit doon. Saan may kutsyon? Living room. Pwede din sa sa kwarto. O pwede sa salas o kaya sa kwarto. Ito, last. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Kusina o dining room. Kusina o dining room. Pero mas sa kusina siya, sa kitchen, di ba? Ayan, tapos nabanggit din yung bakuran, di ba? Nag-iimis din ng mga dahon, ng mga kalat si nanay. Okay? Okay. Ayan. So, meron ulit tayong hinanda na mga engagement activities para sa mga bata. At ito yon. Okay? Ayan, nakikita nyo na yung papel de liha sa ating screen. No, yan yung itsura ng papel de liha. Ganyan siya kagaspang. Diba? Nai-imagine nyo ba? Ang sabi nga dun sa kwento, kapag inis-is siya sa kahoy, sa balat, o kaya sa damit, talagang masisira yung kanyang texture o kaya yung surface. Ganyan, magaspang kasi talaga siya. Pero napatunayan naman na hindi talaga pala ganun yung kamay ng kanyang nanay. Masipag lang talaga din si nanay magtrabaho. Okay? So, engagement activity natin, makikita natin ang pangatlo na karapatan ng bawat batang Pilipino. Ano ito? Manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Okay, manirahan sa payapa at tahimik na lugar. So, yan yung pangatlo na karapatan ng bawat batang Pilipino. So, yun yung, kaya yan yung kwento natin ngayon, diniscuss natin o
inopen natin sa mga batang tagapakinig o kaya tagapanood na dito payapa sa mga bahay na payapa na may pag-aalaga at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Yan yon. So manirahan sa payapa at tahimik na lugar. So bukod sa bahay, kahit sa community, sa barangay nila, 'di ba, tsaka sa bayan nila, maganda na panatilihin natin ang kapayapaan, 'di ba? Magmahalan lang ang lahat para mga bata natin ay masaya. Tama? So, ayan. Sa susunod naman na slide, ito yung makukuha ninyo sa booklet para sa third week ng ating online kwentuhan series para syempre sa partnership na ginagawa natin for Children's Month. So, ang una ninyong gagawin, ano kaya to, Ate Luna? Napakakulay. Bahay. Bahay na puzzle, no? So, pwede ninyong kopyahin, pwede ninyong i-trace kung hindi nyo man mismong magupit yung mismong page. Tapos, pagkakopya ninyo, pagka-trace, gupitin ninyo, di ba? Meron namang yung mga parents. Oo, magpatulong kayo sa mas nakakatanda para gupitin iyan. Tapos, medyo guluhin nyo ha. Tapos, ano nyo ulit? Buuin nyo as puzzle. Nakapikit pag ano ha? Bakit naman nakapikit? Wag. Hindi mamalayan. Okay, pag habang ginugulo. So, yung outline na yun ha, di ba sa puzzle, merong mga outline, yung mga shapes. So, ganun din yung pagkakagupit ninyo para masaya ang pagbubuo nito. Ang sunod naman, activity number 2. So, ganun ulit. Parang may puzzle. Okay, puzzle ulit. So, depende sa shape na makikita ninyo. Kasi yung bahay dito sa drawing na ito, meron siyang mga incomplete o hindi kompleto yung mga shape niya doon sa kanyang itsura. So, meron kayong mga gugupitin na mga shapes, i-paste nyo doon sa mga space na yon kung tama yung shape, kung sakto, di ba? I-match nyo yung shape doon sa bahay. Okay? So, fun activity yan. Siyempre, sa paggugupit, magpatulong sa nakakatanda. Ang sunod naman, ayan, di ba? Doon sa ating motivational question at saka activity, pinakilala natin kung ano-ano yung mga silid sa ating tahanan. So dito, meron ulit na mga kasangkapan naman, yung mga gamit na makikita kunyari sa salas. Ano makikita sa salas? Mga TV. Ayun. Electric fan. Ayan. So kung ano yan, may TV dito, may sofa, may desk, may lamp, at marami pang iba. So, meron dito naka-label, kunyari, nasa first floor, living room, tapos kitchen. Ano yung mga kasangkapan na makikita sa kitchen o kusina? Lababo? Diba? So, base dun sa mga magugupit ninyo sa ilalim. At ang activity number 4, iguhit ang inyong bahay o kahit anong disenyo ng bahay na gusto mo. Okay? So, merong outline ng bahay, yung merong bubong, tapos may pa-square sa ibaba. Mag-drawing kayo doon ng mga design ng bahay na gusto ninyo. Okay? Tapos kulayan ninyo ha, para maganda. Di ba, Ate Luna? Ayan. So, yan ang activities natin para sa week 3 ng ating kwentuhan para sa National Children's Month. So, sana pagkatanggap ninyo, syempre, panuurin ninyo itong ating video para meron kayong clue kung ano yung gagawin. Di ba, Ate Luna? At syempre, para alam ninyo ang mga karapatan ninyo bilang mga bata. Tama? Yes. Okay. So, meron ka ba bang sasabihin natin, Luna? Ayan. So, again, alagaan ninyo tsaka gamitin nyo ng wasto yung binigay na kits para sa inyo. At manood kayo lagi ng ating kwentuhan tuwing linggo ng anong oras? 10. Alas 10 ng umaga. Okay. So, maraming salamat sa oo. Sige. So, ang sabi ko nga kanina, Ate Luna, lagi tayong nakatutok sa mga programa ng Paited.tv. Actually, merong bagong programa ang Paited.tv. Wow! Ano yun? So, ito ay magpapakilala sa ating mga tagapanood ng mga bayani ng Pilipinas. Pwede rin bayani ng ating bayan ng Paited, di ba? At syempre, nakakatuwa at napakagaling ng host nito, si Sir Mark Anthony Bagamano. Exciting yan. Mamaya yan, abangan ninyo mamayang alas 3 ng hapon. Tuwing linggo yan ha, sa Paited.tv. Yeah! So, di ba punong-puno ang linggo ang programa ng Paited.tv.
meron ng pangkwentuhan, meron misa, mga religious and Christian things, 'di ba? Programs, 'di ba? Tapos meron pang about sa bayani. At Napakasaya. At malamang i-ano na lang ng kwentuhan series, i-share na lang ng kwentuhan. Yes, i-share Series. nyo lang ng i-share tapos sayain nyo ang inyong mga kasama sa bahay ha, na manood rin. So maraming salamat muli sa panunood. Syempre, thank you sa ating director na si Kuya Vong Cadawas na nasa backstage. Wow, nasa behind the scene. Tama, Ate Luna? Yes. Ako nga pala ulit, si Ma'am C. Hindi pala tayo nagpakilala kanina. Si Ma'am Celine at si Ate Luna ng Kwentuhan Series. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Next week ulit. Kita-kits. Next week ulit. So, bye-bye. See you next week.